Diyos ko, nasa likuran na natin sila. Sige, mauna na kayo. Bilis! Tarantado talaga yung taong yun eh, no? Una pa lang, alam ko nang walang gagawing matino yung siraulo na yun eh. Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Nakakainis naman talaga. Nakakainis. Bakit ba kasi kailangan ko pang sumama rito eh? Alam niyo naman ang dami-dami kong ginagawa sa buhay. Wala akong time na gumala sa mga ganitong kalayong lugar. Larry, kalma. Ikaw naman, ngayon ka pa talaga nagreklamo eh. Ang layo na ng biyahe natin. Yung nirereklamo mo, nanahimik ka na lang sana. Nakaka-distract ka kaya sa ginagawa namin. Kausap ba kita? Bakit ka nakikisabat? Wala kang sinasabing pangalan kung sino kausap mo eh. Meaning, lahat kami pwedeng sumagot. Ingay mo. Marunong ka ba mag-ayos ng makina? Ikaw rito. Eh bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Ikaw marunong, di ba? Bida-bida. O tama na yan. Hindi naman maayos tong sasakyan kung magtatalo kayong dalawa eh. O si, bonggang masina ite. Jeske, dapat pala may mag-war na dite para mag-back to life ang makinang lanta. O tara na, sakay na. Alas 4 na oh. Mahirap na kung gagabihin pa tayo sa daan at masiraan na naman tayo uli. Ay, balas talaga oh. Tingin ko meron isa rito sa atin na may balat sa puwet eh. Lumapit lang, namatay na naman yung makina. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi lang naman ikaw ang nakakarinig eh. Bakit ikaw lang ang nagre-react? Pep. Tama na yan. Masama ang nag-aaway. Larry, Aaron, doon na muna kayo sa gilid. Kami na muna bahala rito sa sasakyan. Dali, para wala nang away. Lagi na lang akong pinag-iinitan nito. Akala mo naman talaga kung sino magaling eh. Ay nakwa, baka kasi crush ka ng boylet na yan. Di ba? Kapag ang boylet super duper ang pagpapapansin, that means betsung ka ng boylet. Uy, excuse me ah. Ako, magkakagusto sa kanya? Eh, ang maldita ng babaeng yan? May lalaki pa kayang magkakagusto dyan? Hoy, for your information, marami nakakagusto sa akin. Baka sa'yo wala, kasi masyado kang self-centered na tao. Akala mo kung sino kang magaling palagi eh. Magaling talaga ako. Di naman ako makakasama sa Employee of the Year kung hindi ako magaling eh. Ang sabihin mo, sip-sip ka lang talaga, yun. Uy, ano ba? Hindi ba kayo titigil dalawa? Para kayong mga bata ah. Hala, lagotsi na. Angry na ang second leading man ng eksenang ite. Giyan, hayaan mo na kasi. Remember, ang babae ay laging tama. Kaya kahit na anong sabihin mo, hindi ka mananalo sa kanya. Isa ka rin, Mark eh. Oops, wala akong kinakampihan ha. All I want is peace. Peace, yo! Pispisin mo mukha mo. Larilyn, ano ba talagang problema mo sa akin? Napapansin ko, wala nang matapos ang kontrata natin doon sa company. Lagi nang mainit ang ulo mo sa akin eh. Mamin ka nga sa akin. May nagawa ba ako sa iyong hindi ko alam? Wala. Wag mo na lang akong kausapin. Ganyan kayo mga babae eh, no? Kapag tinatanong, sasagot ng wala. Pero yung mga sinasabit kilos naman, halatang merong problema. Kayo kasi mga lalaki, wala kayong pakiramdam. Mga manhid kayong tao. Kailangan, laging sinasabi sa inyo. Wala ba kayong mga utak para mag-process ng situation? Uy, hindi kami manghuhula, no? At hindi lang naman kayo ang problema namin sa mundo. At hindi lang naman din kayo ang iniisip namin, no? Anong tingin niyo sa mga sarili niyo, Gold? Lagi nasa isip namin? Gold ba lagi nasa isip nyo? Ano kayo? Gold digger? Aray! Bakit ka na nanampal? Pikon ka pala eh. Tama na kasi pre. Ikaw kasi, patula ka rin eh. Si Swang, stop na ang war. Wrong na yan ah. Wrong na yarn. Ayusin mo ang pananalita mo, Gian, ha? Kahit naging katrabaho mo ako for 4 years, wala ka pa rin alam sa pagkatao ko. Alam nyo, nakakainis kayo eh. Ang gusto ko lang naman, samahan nyo ako dito sa probinsya namin.
Kasi itong unang pagkakataon na magbe-birthday ako na may kasama. Ngayon, kung ayaw nyo, pwede nyo namang sabihin kagad eh. Hindi yung ganito. Ipinilit lang naman kasi ako ni Aaron eh. Hoy, si Swang, di kita finorceful ha. Pinag-join force kita dite para mag-vanish na ang utang over na sa tagal. Pasensya na pre ha. Una pa lang naman sinabihan na kita na ayaw kong makasama ang babaeng to eh. As if naman na gusto kita makasama, no? Duh! Napapiling na lamang ang babae si Lerilyn at bagyang lumayo sa kanila. Umupo sila ni Aaron sa gutter habang naghihintay kung kailan maayos ang sasakyan. Si Swang, sorry Si Papa P kasi, pinilit niya ang cash ng bongga para makasama kang Gomora dite. Bakit ba kasi ako gustong-gustong isama ni Philip? I don't know. Pero si Swang, enjoy na lang us dite. Kesa may stress ang matres ng princess. Happy na lang ang mga beauty natin here, ha? Pasalamat ka lang talaga, malakas ka sa akin eh. Napatayo si Lerilyn at Aaron sa kanilang kinauupuan. Habang ang mga lalaki naman na abala sa makina, napatingin din sa kagubatan. Bakas sa muka ang pagtataka. Hindi na napigilan ni Lerilyn at Aaron na hindi bumalik sa mga kasama nila. Kahit na 4:00 pa lang ng hapon, bigla na lamang nakaramdam ng kaba ang babaeng si Lerilyn. Sila lang kasi ang nasa gilid ng kalsada. Mga box, si Netch ba yon? Hindi namin alam. Gusto mo bang tanungin ko yung aso kung anong pangalan niya? Aso lang naman yun. Normal lang yun sa mga ganitong lugar. Ganito talaga rito sa probinsya nyo, kahit noon pa? Oo, mas marami pang ang ganyan dati. Ang tawag namin sa mga ganyan, mga asong gubat. Ang paniniwala na matatanda, umaululong ang mga asong gubat kapag may malapit ng mamatay sa mga kasamahan nila. Sa kanilang lahat, si Philip ang maraming kaalaman pagdating sa mahihiwagang bagay. Ganon din sa mga kababalaghan na mahirap paniwalaan ng mga tao. Kaya naman kapag si Philip ang nagsasabi, talagang nakakaramdam ng kaba ang dalagang si Lerilyn. Pakiramdam niya, lahat ng lumalabas na salita sa bibig ng lalaki ay totoo. Malapit na matapos to. Mabuti pa habang naghihintay kayo kumain na muna kayo. May cup noodles dyan sa loob. May dala rin naman tayong termos. Ano pre? Maayos pa ba tong sasakyan mo? Inabot na tayo ng gabi pre oh. Sabi mo kanina, malapit na. Kanina kasi ayos na. Hindi ko alam kung ano bang nangyari. Hindi ba tayo aalis? Sabihin niyo na lang kung dito na tayo matutulog, ilalatag ko na yung tent. Hep, stop! Gagawa ka na ng war Kalmalicious ka lang, my dear. Ginagawa namin ang lahat ng best namin para mapagana na itong sasakyan na to. Kaya sana, gawin nyo rin ang best nyo para magpahaba ng pasensya. Okay lang? Isang malalim na paghinga na lamang ang naisukli ni Lerilyn. Kahit naman na magmaktol siya, wala na rin siyang magagawa ng mga sandaling yun. Kaya naman bumalik na lang siya sa gilid ng kalsada. Wala nang ganang umupo at napapailing na lang din. Pagod na siyang mainis. Pagod na siyang makipagtalo kaya mas pipiliin na lamang niyang manahimik. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Madilim na sa kanilang kinalalagyan. Meron ngang poste sa di kalayuan, pero mahina naman ang ilaw nito. Hindi tuloy maiwasan ni Lerilyn na mag-isip ng kung ano-ano. Naiisip na naman niya ang napanood niyang horror movie. Ganun na ganun kasi ang itsura ng lugar. Napayakap si Lerilyn sa kanyang magkabilang braso. Malimig na ang klima. Papalapit na rin kasi ang Burr Month. Puro puno pa ang kinalalagyan nila. Mga ilang sandali lang, tinabayan na siya ni Mark sa gutter. Tingin mo, sino sa dalawang yan na may gusto sa'yo? Anong pinagsasabi mo, Mark? Sabog ka ba? Isipin mo, Mare.
pinilit ni Philip si Aaron na makasama ka. Tapos itong si Gian, ikaw lagi napapansin. Di ba parang ang weird? Alam mo, sa halip na gumawa ka ng chismis, tulungan mo na lang sila ron para makaalis na tayo. Mag-aalas 7 na, Diyos ko. Eh wala akong alam sa ganyang bagay eh. Kaya na nilang dalawa yan. Ano naman ang bag mo rito? Wala. Kapugian lang. Pero, Larry, hindi ka ba natatakot? Malay mo, may aswang pala rito. Aw! He, tumigil ka nga. Dami mong alam. Iwan mo ako dito. Natigilan na naman silang lima nung mga sandaling yon. Agad na dumaloy ang kaba sa sistema ng dalagang si Lerilyn. Pakiramdam niya, hindi na talagang normal ang naririnig nilang alulong. Kumakabog ang dibdib niya. Napansin din naman to ni Mark, kaya niyaya na siya nitong pumasok sa loob ng sasakyan. Nanatili lamang ang dalaga sa loob. Sinamahan naman siya ng Becky na si Aaron. Nag-usap na lamang sila ng kung ano-ano para kahit na papaano malibang siya at maiba ang kanyang atensyon. Nako! Thank you, Papa G! Makakagora na rin ang mga person! Oh, ayos na. Tara na. Wala na ba kayong naiwan na gamit sa labas? Wala na, kakacheck ko lang. Sa biyahe, tahimik lang silang lahat. Ayon sa binatang si Philip, may 1 oras pa ang kanilang biyahe patungo sa mismong bahay ng binata. Noong mga sandaling yun, nakaramdam ng takot ang dalaga, pero hindi niya magawang makatulog. Kahit umidlip ay hindi niya rin magawa. Madilim na kasi ang nadaraanan nila. Sobrang liblib at lupa na rin ang kalsada. Medyo malubak din. Para kay Lerilyn, ito ang unang pagkakataon na kinabahan siya sa isang biyahe. Yun din naman kasi ang unang pagkakataon na dumaan siya sa isang lugar na mukhang matagal nang kinalimutan ng mga tao. Larry, Aaron, itong magagana lang ang ipasok niya sa loob ha. Kami nang bahala rito sa mabibigat. Saan naman ilalagay? Sa gilid na lang muna ng pinto. Baka malikabok pa yung sofa eh. Papa P, may water ba dite? Jiske, tuyo na ang aking throat eh. I need water. Anong water? Jiske, ang boilet. Slow. Ito naman kasi, alam mo namang hindi nakakaintindi ng Becky word yan. Tubig! Tubig ang sinabi niya, Philip. Tubig. Wala eh. Hindi ako nakapag-stock bago tayo mapunta rito. Pero mamaya, utusan ko si Mark at Gian. May convenience store dun sa bandang dulo. Napakamot na lamang sa ulo ang Becky na si Aaron. Hinakot na lang nila isa-isa ang mga gamit. Makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin sila sa pagbababa ng gamit. Pasensya na kayo ha. Medyo magulo pa sa itas eh. Pero linisan na lang natin bukas ng umaga. Kami dyan sa sala, kayong dalawa, doon sa kwarto dito sa baba. Ayos lang naman. Ang malaga narito na ako. Lumamig na ulo ko. Pero nasa ba si Aaron at Mark? Ayun, lumabas. Bumili ng tubig. At saka ng iba pang pwedeng ipang-imbak sa ref. Ako na muna dyan. Buksan mo na lang yung pinto, baka sila na yun. O sige pre. Lumabas ng kusina si Philip. Naiwan doon si Lerilyn at Gian. Hindi pa rin nagpapansinan ang dalawa. Hindi rin naman si Lerilyn ang unang gustong magsimula ng kanilang usapan. Maya-maya ay nakabalik na kagad si Philip. Dismayado ang mukha nito. At napansin naman yun ni Lerilyn. Oh, bakit? Hindi ba sila yon? Sino yung nakatok? Wala namang nakatok eh. Yung manok ng kalapit na bahay yun. Tinutuka-tuka yung pinto. Weh, ang lakas naman ng tuka. Oo nga. Tingnan mo pa sa labas. Wag na. Katamad lumabas eh. Malamig. Hindi nagtagal, nakabalik na rin si Mark at Aaron.
Pero ang hindi maintindihan ng dalaga ay kung bakit parang kakaiba ang ekspresyon ng mukha ng dalawa. Parang nakakita yun ng multo. Tagal nyo naman. Nag-date ba kayong dalawa? Ang dilim kasi sa daanan eh. Mamaya nyo na ayusin yung mga pinamili nyo. Kunin nyo na lang muna yung tubig kasi kakain na rin naman tayo. Ako na maghuhugas niyan ha. Hindi na, ako na. Ikaw na nga nagluto eh. Baka mapasma ka pa. Ha? Sigurado ka ba? Oo, huwag mo akong intindihin. Kasi ginagawa ko naman to sa bahay. Okay. Sige. After mo dyan, iwanan mo na lang sa dish drainer. Tumango na lamang ang dalaga at itinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, tumungo na rin ang dalagang si Lerilyn sa silid nila ni Aaron. Mula roon, natatanaw nila sa salang tatlong lalaki na sa mga sandaling yon ay kung ano-ano pa rin ang pinag-uusapan. Bongga rin pala ang balar na ito, Yanesh. Spacious ang rooms. Rich boy din pala si Papa P. Mayaman naman talaga ang pamilya niya eh. Itong bahay na tinutuluyan natin, bahay daw to ng ate niya na hindi na naasikaso. Si Swang, may tetelakish na story. Pero promise me, don't ka muna mag-talk kay Philip at Gian, ha? Ha? Bakit? Anong meron? Wait, Sung. Close dapat ang door. Magdahan-dahan ka nga. Para kang timang, gabing-gabi na eh. Si Swang, you know what? Kanina, may na-sight song kaming boylet na dirty look. Tapos ang hari niya, bogsa-bogsa. Ha? Anong bogsa? Sabog si Swang, sabog. Tapos yung eyes niya si Swang, parang angry-angry. Naku, nakakatakot. Tapos may blood siya sa bibig. Nakasalubong namin siya before kami gumora dite sa baler. Ano kaya yun? Yung bang dahilan bakit para kayong nakakita ng multo kanina? Tumpak! Swak na pak! Hoy, naan yung araw yung boses nyo? Ito kasi ang lakas ng boses eh. Si Swang, safe ang destiny natin dite. Eh mukha namang ayos lang dito. Ngayon lang talaga medyo awkward kasi bago pa lang tayo. Remember, 2 weeks tayong mananatili rito. Masasanay rin tayo. Hindi na inintindi pa ni Lerilyn ang kwento ni Aaron. Ang isip-isip niya, baka baliw na tao lang ang nakita ni Aaron at Mark. Ilang minuto lang ay agad nang nakatulog ang dalaga. Mahimbing ang kanyang tulog dahil sa haba ng kanilang biyahe. Box! Wake up! Ha? Bakit? Inaantok pa ako eh. Lapang na, Box! Jiske ka! Bangon ka na, Box! Inaantok pa nga ako. Kainis naman. Napilitang bumangon ng dalaga. Ayaw din naman kasi niyang magpa-importante at baka pag-initan na naman siya ni Gian. Pumwesto na siya sa lamesa. Sabay-sabay na silang kumain. Tahimik lang ang umagang yun para sa kanila. Ang masarap na simoy ng hangin na pumapasok mula sa labas ang nakakapagpagaan ng kalooban ni Lerilyn. Mamaya, alis tayo after lunch ha. Dadaling ko kayo sa ilog na madalas kong paliguan dati. Dalhin nyo yung mga pampaligo nyo. Magpipiknik tayo doon mamaya. Tapos bukas, doon naman tayo sa burol. Uy, pre, tama yan. Ligong-ligo na ako eh. Malalim ba yung ilog? Hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Hindi naman malalim. Huwag lang tayo magpunta sa pinakadulo kasi doon, lagpas tao na talaga. Ikaw, Larry, sama ka ba mamaya? Oo. Pero hindi ko alam kung maliligo ako. Hindi rin kasi ako marunong lumangoy eh. Akong bahala, si Swang. Marunong ako mag-swim-swim. Save kita kapag near ka na ma-dead Madela. Naku, wala akong tiwala sa iyo, no? Dati hinayaan mo lang akong lumubog eh. Buti na lang naroon si Gian. Niligtas ka kahit hindi ka marunong lumangoy.
Nax! Uy, tepal ka ah. Ay wow! Bongga! Bisita is coming na ba ite? Totoo ba yon? Kapag may nalaglag na kutsara at tinidor may darating daw na bisita? Paano kung isang sakong kutsara nalaglag? Isang barangay ang darating? Common sense mo nga. Sinong tanga na makakalaglag ng isang sakong kutsara at tinidor? Nung bata pa ako, iba ang pagkakasabi sa amin ng lola ko. Sabi niya, noon daw, masamang pangitain ng pagkakalaglag ng kutsara at tinidor. Ibig sabihin daw kasi, may paparating na kapahamakan. Nagkatinginan sila nung mga sandaling yon. Tila ba inaalam kong nagbibiro lang si Philip o hindi. Yan ka na naman sa mga kwento mo, Philip Baka mamaya, hindi na naman makatulog itong si Lerilyn. Nagsasabi lang naman ako para meron tayong pag-usapan Kung ayaw nyo naman ng ganong topic, pwede naman tayo agad magpalit ng usapan Kahit hindi na, hindi naman kasi ako natatakot Kasabihan lang naman yung mga yan. Ngumisi na lamang ang dalaga at itinoon na lamang ang atensyon sa kinakain. Pero sa kaloob-looban nito, aminadong takot siya sa mga kwentong kababalaghan. Sa kwento pa nga lang ni Aaron tungkol sa nakita nila ni Mark, medyo kinikilabutan na siya. Pero hindi lamang siya nagpapahalata. Alam niya kasing aasarin na naman siya ni Mark kapag naalaman nitong apektado siya. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na silang kumain. Inihanda na lamang niya ang kanyang mga susuotin sa pagligo. Nasaan na ba rito yung mga cycling ko? Nakakainis naman Max, ano? Don't ka ba gogora with us? You're the only one na wini-wage yung namin. Hoy, magdaan-daan ka nga sa pagbukas ng pinto. Masisira talaga yan. Sabihin mo muna, mauna na kayo. Susunod na ako. May hinahanap lang naman ako rito Nose mo yung ilog, Chi? Pwede naman magtanong dyan sa labas. Sige na, mauna na kayo. Mas lalo kung hindi maahanap ang hinahanap ko kapag may naghihintay sa akin Okay, gora na asa. Take care, Box. Babush! Wisit talaga. Ang sabi ko magdahan-dahan. Lalo pa talagang nilakasan. Kainis. Sa kakahanap ni Lerilyn ng cycling ay naubos na lang ang kanyang pasensya. Naisipan na lang niyang mag-short, total maliligo lang naman sila sa ilog. Makalipas ang halos 20 minutos ay lumabas na rin siya ng bahay. Nakasalubong niya si Mark na halatang binalikan pa siya. Bakit mo pa ako binalikan? Sabi ko mauna na kayo. Baka kasi maligaw ka Ang sabi kasi ni Philip, may kasama kang maglakad kasi hindi naman daw tayo taga rito. Malayo ba yung ilog? Hindi ko rin alam. Ano ka ba? Pareho lang tayong di pa nakakapunta. Pero tingin ko, palapit lang naman. Tara na. Binilisan ng dalawa ang kanilang paglalakad para makaabot sila kina Philip. Habang tinatahak nila ang daan, napapansin nilang ang mga mata ng mga taong naroon ay nakatingin sa kanila. Para bang alam na agad ng mga yon na hindi sila taga roon. Ngayon na ba sila nakakita ng mga tao rito? Hayaan mo sila. Ganito talaga sa probinsya Parang artistang tingin nila sa mga taga Maynila. Lalo na ngayon, may kasama kang gwapo. Kaya dapat masanay ka na. Buti nga, wala pang lumalapit para magpapirme. Ay naku, ang kapal mo. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating na rin sila sa ilog. Inabutan na nilang naliligo na sila Philip. Walang ibang naroon kundi sila lamang. Kaya naman, ramdam na ramdam ni Lerilyn ang pagiging payapa ng lugar na yon. Max! Come here! Gitay ka Huwag ka dyan. Malalim dyan. Hoy Aaron, mais ka nga. Kapag nalunod niyang si Lerilyn, ikaw bahala dyan Ay! Joke lang, Max. Dirt ka na lang sa small amount of water.
Ito talaga si Aaron, wala sa ayos eh. Hindi nagtagal ay lumublob na rin ang dalagang si Lerilyn. Malamig ang tubig kaya naramdaman niya agad ang ginaw. Kahit patirik ang araw, parang wala naman siyang nararamdaman na init. Mas lalo pang malamig kapag umahon siya ng tubig. Habang nakakasiyahan sila, pansamantalang umupo na muna si Lerilyn sa malaking bato habang nakasaklob ng tuwalya. Halos kalahating oras pa lang silang naroon pero parang hindi nakakayanin ni Lerilyn ang ginaw na nararamdaman. Napalingon ng dalaga nang mapansin na parang may nagtatago sa halamanan. Nakita niya kasing gumalaw ang halamanan na yon. Ilang segundo niyang tiningnan. Pero dahil ilang metro ang distansya, hindi niya sigurado kung ano ang naroon. Nung una, hindi niya pinansin. Pero sa mga sumunod na sandali, nakita niyang meron na namang gumalaw. Hindi na nakatiis ang babae. Tumayo siya at bahagya pang lumapit sa halamanan. Hoy, Larry! Bakit? Anong meron? Napansin na rin siya ng iba pa niyang kasama. Nagtataka itong lumapit sa kanya para tingnan din kung ano ang sinusuri niya sa halamanan. Parang may nakita kasi ako nakatago rito kanina. Parang nagmamasid o pinapanood tayo. Ha? Wala naman ah. Nako, Sis Wang. Nakaka-sidesong ka ng mga strange things na di naman namin nasa sidesong ah. Seryoso nga. Meron nga ako nakita. Gumalaw pa nga itong halamanan eh. Napapalibutan kasi tayo ng gubat. Kaya baka naman bayawak lang yon. O kaya naman baboy ramo. May ganun gumagala kasi rito eh. Pero kakaunti na lang ngayon. Ang sabi sa akin ni ate bago tayo pumunta rito, marami na ring mga ngaso ang nanguhuli sa kanila. Yung nakita mo kanina na paggalaw ng halaman, baka isa yun sa mga hayop na nabanggit ko. Sinusubukan nilang makahanap ng ligtas na lugar para makaiwas sa mga ngaso. Yun naman pala eh. Kung ano-ano pa iniisip. Ay nako, mga babae talaga. Madalas mag-overthink. Oo, tama na yan ha. Huwag na magtalo. Bukas na ang birthday ni Philip kaya dapat happy-happy lang tayo ha. Hindi na lamang kumibo si Lerilyn. Mas nakafocus kasi ang kanyang atensyon sa halamanan. Sinilip niya yun doon pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Napapaisip siya sa sarili kung guni-guni lang ba ang nakita niya. Pero kahit na anong gawin niyang pagkukumbinse na wala lang yon, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang utak na meron talagang kakaibang nangyari sa mga oras na yon. Natapos ang kanilang pagligo sa ilog, pero hindi pa rin mawala-wala sa kanyang utak ang mga nangyari. Doon nagsimulang mag-isip ang dalaga na baka may mga misteryoso ang nagaganap sa napuntahan nilang lugar. Iniisip mo pa rin ba yung kanina? Hindi naman. Nagpapantok lang ako rito. Bakit nandito ka ba? Akala ko nagbabara kayo sa loob. Nagpapalit muna ako kay Aaron. Bakit? Wala lang. Naboring na ako eh. Ay, siya nga pala. Huwag kang umupo sa kahoy na yan. May dagtayan. Baka dumikit sa shorts mo. Wala naman ah. Mga alikabok lang. Philip, kabisado mo ba ang mga lugar dito? I mean, may mga kilala ka ba rito? Wala gaano. Si Aling Winnie lang ang kilala ko rito. Pero hindi ko alam kung narito pa siya. Huling punta ko kasi rito dati. May sakit siya eh. Bakit mo pala naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Alam mo kasi, mahirap din magstay dito kung wala tayong gaanong kilala. Paano kapag may emergency? Wala makakatulong sa atin. Wag mo kasing i-manifest. Hindi ko minamanifest. Sinasabi ko lang yung mga pwedeng mangyari. Sandali silang natigil sa kanilang pag-uusap. Meron kasi silang nakitang matandang lalaki na nasa harapan ng gate nila.
Nakatingin ito sa kanila na parabang kilala sila nito. Kilala mo? Hindi. Si Aling Winnie nga lang ang kilala ko rito. Sino yan? Teka. Kausapin natin. Magandang gabi po. Sino po kayo? May kailangan po ba kayo? Naglakad ang matandang lalaki palapit sa kanila. At matapos tumingin sa paligid, tumingin naman ito sa kanila. Nahihiwagaan si Lerilyn sa kilos na matanda. Pakiramdam niya kasi, misteryoso din ito. Mga bago lang kayo rito, tama ba? Dati po ako narito nung dito pa nakatira ang ate ko. Pero ngayon lang ako nakabalik dito kasama itong mga kaibigan ko. Mga taga saan kayo? Mga taga Maynila po. Mga taga Maynila pala kayo. Nako, Bakit po? Ano pong problema kung taga Maynila kami? huwag kayong basta-basta sasama sa hindi nyo kilala. Huwag kayong magpapahawak. At huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino lang. Mainit kayo sa mata nila. Hindi kayo dapat pumunta sa lugar na ito lalo na't hindi naman pala kayo taga rito. Teka. Sino po ba yung sinasabi niyong sila? Bakit mainit kami sa mga mata nila wala naman po kami kinakaaway dito ha. Tahimik nga lang po kami. Kahit wala kayong kaalitan, pero kailangan nila ang mga kagaya ninyo. Manong, pasensya na ha. Hindi kami pwedeng basta na lang maniwala sa inyo Hindi naman po kasi namin kayo kilala. Sige po, papasok na kami. Sandali. Eto, kunin nyo ang mga baryang ito. Kapag hawak nyo ito, hindi nila kayo malalapitan ng halos 4 na araw. Sige na, kunin nyo. Hindi na po. Mas kailangan niyo po ang perang yan. Sige po, papasok na kami. Larry, tara na. Huwag mong intindihin yun. Marami na talagang may sayad na tao rito. Sigurado kang wala tayong dapat seryosohin sa mga sinabi niya. Wala. Okay lang naman yun. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Pumasok na lamang sila sa loob ng bahay at nakisali na lang din sa paglalaro ng baraha. Kahit na papano, nalibang naman si Lerilyn. Nawala na rin sa isip niya ang mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Mga dakong 10:00 ng gabi, magkatabi na sila ni Aaron sa higaan. Nagpapantok lamang sila. Max, close the windows na ha. Sleepy na ang baklang to. Hayaan mo nang nakabukas yan. Para naman pumasok yung sariwang hangin. Shala ka. What if may mag-enter na aswangit dyan? Ha? Ano? Aswangit! Aswang! You know aswang? Sige, magkwento ka naman ng ganyan. Ay nako, akis na nga ang mag-close. Bumangon ang Becky na si Aaron at saka isinarado ang bintana. Mga ilang sandali lang ay unti-unti na rin nakatulog ang dalagang si Lerilyn. Pero mga dakong 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napatingin agad ang dalaga sa bintana. Nagtataka siya nang makitang nakabukas ang bintana. Sa pagkakaalala niya kasi, naisirado yon ni Aaron. Kaya naman, agad na nawala ang kanyang antok. Hindi niya malaman kung papaanong nakabukas yun. Sarado naman ang pinto nila, kaya malabong isa kina Philip, Mark at Gian ang nagbukas noon. Uy, Aaron, ikaw ba nagbukas ng bintana? Hindi magising-gising ang Becky niyang kaibigan. Sobrang sarap ng tulog nito. Sa isip-isip ni Lerilyn, malabo rin namang si Aaron ang nagbukas ng bintana. Ayaw na ayaw kasi ni Aaron na natutulog na may bintanang nakabukas o kahit man lang pinto. Kaya naman, sa mga sandaling yun, nagsimula ng makaramdam ng kaba ang dalaga. Maraan siyang naglakad patungo sa bintana.
Isasara na sana niya yon nang mapansin niya na merong bakas ng paa sa pasamano. 2 bakas ng paa na parang paa ng isang lalaki. Sa takot niya, nagmamadali niyang isinarado ang bintana at saka tinakip ang kurtina. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinubukan niya ulit gisingin si Aaron pero kahit na anong gawin niya ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Humihilik pa nga ang Becky sa sobrang sarap ng tulog. Oh, Larry! Naabutan niya si Mark na mag-isang naglalaro ng baraha sa sala. Parang nagkaroon siya ng pag-asa ng mga sandaling yon. Nabawasan na rin ang kanyang kaba. Hindi ka ba makatulog? Ako rin eh. Nagkape kasi ako kanina. Ay teka, okay ka lang ba? Para kang namumutla ah. Yung ano kasi, yung ano, Yung alin? yung bintana kasi namin, paggising ko nakabukas na. Hindi naman namin binuksan ni Aaron yon. Tapos, nakakita pa ako ng bakas ng paa sa pasamano. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi to joke? Tingin mo, gigising ako ng ganitong oras para lang gumawa ng prank? Kilala mo naman ako, Mark. Hindi ako mahilig sa mga ganong bagay. Oo na. Naniniwala na ako. Halika. Anong halika? Saan naman tayo pupunta? Lalabas tayo. Pupuntahan natin yung tapat ng bintana nyo. Titingnan natin kung may ano. Anong ano? Aswang. Nang marinig ng dalaga ang salitang aswang, naramdaman na lamang niya ang pagtindigan ng kanyang mga balahibo. Pinagpawisan siya ng malamig habang ang kanyang palad naman ay namamasa-masa na rin. Kabado si Lerilyn. Habang tumatagal, palagay niya ay unti-unting nagiging komplikado ang pananatili nila roon. Kahit natatakot, tinungo nila ang kinaroroonan ng harapan ng bintana nila Aaron. Mababa lang ang bintana nyo so posible na madali lang talaga makapasok. Tapos, sira pa yata tong lock ng bintana nyo eh oh. Madali lang talaga mabubuksan. Ang tanong, sinong nagbukas nito kanina? At kaninong mga pato? Yan nga rin ang hindi ko alam. Kaya nga kanina, kinabahan talaga ako. Mark, tingin ko talaga merong kababalagan sa lugar na ito. Nung nasa ilog pa lang tayo, naramdaman ko talagang may nagmamasid sa atin eh. Eto, tatapatin na kita ha. Ganyan din ang nararamdaman ko eh. Ang totoo niyan, gusto ko na ngang umuwi. Pero naawa naman ako kay Philip. Buong buhay kasi niyan, mag-isang nagbe-birthday. Ito yung first time na may kasama siya. Pero kasi, alam mo yung pakiramdam? Nakakakilabot na hindi mo maipaliwanag. Yung kinuwento sa akin ni Aaron, totoo ba talaga yon? Isa pa yan sa iniisip ko eh. Kasi nung makita namin yung matandang lalaki na yon, ang unang pumasok sa isip ko aswang. May dugo kasi sa bibig eh. Ano gagawin mo? Sisilipin ko kung ano yon. Huwag na, bumalik na lang tayo sa loob. Kinakain ako ng curiosity ko eh. Sige na, mauna ka na. Ang kulit mo kapag napahama ka, damay-damay kami. Sumama ka na nga lang para mabantayan mo ko. Kulit mo rin eh. Kahit na natatakot ang dalagang si Lerilyn, wala itong nagawa, kundi ang samahan si Mark. Lumabas sila sa kanilang bakuran. Nagtungo sila sa kabila. Maraan silang naglakad at nakarating na rin sila doon. Baka mamaya matrespassing tayo ah. Sabi ni Philip, wala daw yung mga nakatira dito eh. Umuwi lang sa umaga yung isang lalaki dito para magpakain ng manok. Kaya, pwede naman siguro tayo makapasok. Pinunta nila ang kinaroroonan ng kulungan ng mga manok sa likuran ng bahay. Nakahawak pa si Lerilyn sa damit ng binata sa sobrang takot. Ilang sandali lang, Aswang! Sigurado ka ba na aswang yon?
Hindi na ako pwede magkamali. Aswang lang ang kakain ng manok ng buhay. Nung mga sandaling yun ay nasa sala na sila. Mahina lang ang kanilang boses. Wala silang balak na ipaalam sa kanilang tatlong kaibigan kung anuman ang nakita nila. Napagtanto kasi nila na masisira ang birthday ni Philip kapag binuksan pa nila ang usapan na yun. Kinaumagahan, mulat na mulat si Lerilyn at Mark. Parehong nakatulala ang dalawa sa gilid habang naghihintay na maluto ang kanilang pagkain. May sakit ba kayong dalawa? Ako wala naman. Hindi lang ako nakatulog na maayos dahil sa kape. Ewan ko rito kay Larry. Mukhang hindi ka nakatulog Midlip ka muna. Mamayang hapon, magluluto na kami ng panghanda. Magiinuman tayo mamaya. Sa susunod na lang siguro tayo magburol. Max, sleep muna ikaw. You need beauty rest bago pa ang peslak mo maging Agnes. Anong Agnes? I mean, baka maagnas ka, Box. Matulog ka na muna. Tingnan mo mata mo, mapungay na. Daig mo pa rugby boy sa amin Sinunod na lamang ni Lerilyn ang payo ng mga kaibigan niya. Hindi na rin kasi niya kaya ang antok. Parang kakaunting tulak na lang sa kanya, matutumba na siya. Nagtungo siya sa silid nila Aaron. Pagkaiga niya pa lang ay agad na siyang nakatulog. Nagising lang siya nang maramdaman niyang nakabukas na naman ang bintana. 4:00 na ng hapon noon. Nung mga sandaling yon, nakaramdam na naman ng kaba ang dalaga. Tila ba nagkaroon na siya ng trauma kapag nakikita niyang nakabukas ang bintana. Kaya naman nagmamadali siyang bumangon at lumabas. Si Mark ang nadatan niya sa sala. Sino nagbukas ng bintana? Si Gian. Pinabuksan kasi ni Philip lahat ng bintana para makapasok yung hangin. At sabi ni Philip, paniniwala daw kasi ng pamilya nila, kapag may karawan daw, dapat may papasukan ng swerte. Ewan ko ron. Sinunod na lang namin. Anong balita ron sa mga manok? Kanina, may bumalik na lalaki sa bahay. Narinig ko, galit na galit. Pero wala naman akong narinig na may hinana siya kung sino ang may gawa. Alam na ba nila? Hindi pa. Umalis kasi sila kanina nung dumating yung lalaki sa kabila. Hello? Anong chikan yarn? Bakit mabulong ang peg? May chismis yarn? O sige, tell me the truth. Sinong Jontis? Jontis pinagsasabi mo. Natigilan na lamang ang usapan nila ni Mark dahil naroon na si Aaron. Lumabas na lang din si Lerilyn para tumulong sa pagluluto sa labas. Makalipas lang ang ilang sandali, natapos na rin nila ang lahat ng handa nila. Nilibang na muna ni Lerilyn ang kanyang sarili sa pag-iinom nang sa ganoon ay maging relax naman ang kanyang kalooban. Masyado na kasi siyang lunod sa pag-iisip ng mga kababalaghan. Lalo na ang tungkol sa sinasabi ni Mark na aswang. Cheers! Para sa karawan ng pinakamagiting natin tropa. Happy birthday sa iyo, paring Philip. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Papa P, tell us, anong wish ng koya na yarn? Wish ko? Sana kayanin ko na ring makapagtapat ng nararamdaman ko sa babaeng gusto ko. Ay! Bongga! Pogi mo dyan, Papa P. Sino ba ang girlless na yarn, ha? Reveal na yarn, Diyos ko! Hindi. Hindi ngayon ang tamang oras. Kapag nakabalik na ako ng Maynila, makikipagkita ako sa kanya at doon ko sasabihin. Parang alam ko na yan, Tumingin si Mark kay Lerilyn na patawa-tawa lang. Palim naman niyang kinurot ang lalaki para manahimik na ito sa kakatukso sa kanya. Hindi na nila namalayan ng oras habang nakakasiyahan. Noong mga sandaling yon, ay abalang-abala lang sila sa mga napag-uusapan nila. May tama na rin si Lerilyn, pero hindi pa naman siya lasing. Mataas kasi ang alcohol tolerance niya, kaya sa kanilang lahat,
parang siya pa rin ang natitirang matino. Ay, Diyos ko. Magdahan-dahan naman kayo. Masusugatan pa kayo niyan eh. Kaimbiyan na naman kasi ang life na ito. Nagnomo-nomo kasi ng bongga, di naman pala carry. Ayan, bagsak. Sige na, dali na lang to sa loob. Inaantok na rin kasi ako eh. Binuhat ni Aaron at Mark si Gian papasok sa bahay, habang si Lerilyn naman at Philip ang naiwan sa labas para magligpit. Napansin ng dalaga na papikit-pikit ang mga mata ni Philip, kaya siya na ang nagkusang maglinis sa bakuran nila. Sige na, ako nang bahala rito. Inaantok ka na eh. Mabilis lang naman to. Sigurado ka ba? Oo, hindi naman kasi ako nalasing. Kayo lang naman tong may hina eh. Di ikaw na malakas. Siya nga pala. Sobrang saya ko ngayon. Ito ang unang birthday ko na memorable. Naglakad na rin papasok si Philip. Napangiti na lamang din si Lerilyn dahil sa sinabi sa kanya ng binata. Kahit na papano, naging masaya na lang din siya para sa kaibigan nila. Makalipas ang halos 5 minuto, nang malapit ang matapos ni Lerilyn ang kanyang paglilinis, napatingin siya sa labas. Nakita niya kasi roon ang matandang lalaki na una na nilang nakausap ni Philip. Nakatingin ng seryoso ang matandang lalaki. Tingin pa lang nito, talaga namang kinikilabutan na siya. Hindi na sana niya papansinin na matandang lalaki pero bigla namang itong nagsalita. Malakas ang pagkakasabi ng matanda kaya kahit nasa labas yun ay dinig na dinig niya. Iya, natitipuan ka ng mga aswang. At ang mga kasama mo, sila ang gagawing hapunan ng mga aswang. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Huwag ka nang magkunwaring walang alam, iha. Alam kong may nararamdaman na kayo. Alam kong nakaranas na rin kayo. Kaya huwag na kayo magbulag-bulagan. Habang may oras pa kayo, umalis na kayo! Ano bang nalalaman niyo sa mga nangyayari? Bakit parang kami ang gusto niyong guluhin? Kasi kayo lang naman ang walang alam. Mangmang kayo sa presensya nila. Gustong-gusto nila ng mga taong walang pakialam sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. At isa pa, ang tingin nila sa mga taga-Maynila, ginto. Masasarap ang laman ninyo para sa kanila. Kaya naman, umalis na kayo rito kung gusto nyong makaligtas. Dahil kapag dumating ang pista 2 araw mula ngayon, sasamantalahin na nila ang pagkakataon. Habang abala ang lahat, abala rin sila sa pagnanais na makuha kayong lahat. Huwag mong isipin na gumagawa ko ng kwento. Dahil alam na alam ko na ang sistema nila. Eh kung alam mo na ang galawan nila, bakit ikaw hindi ka nila kinakain? Bakit naman nila kakainan ng isang tao na sa paningin nila ay baliw? Iha, minsan para makaligtas ka, kailangan mong ibahin ang katauhan mo. Gaya na lamang ng ginagawa ko. Iha, pag-isipan mo ang sinasabi ko. Walang ibang paraan para makaligtas, kundi ang pag-iwas. Hindi malaman ni Lerilyn kung maniniwala siya sa sinasabi ng matandang yon. Nakakaloko kasi ang pagtawa nito na parabang nangiinsulto o nang aasar. Nagmamadaling makapasok ang babaeng si Lerilyn sa loob ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang ikalma ang kanyang sarili. Kahit na parang nawala ang kaunting tama niya nang dahil sa kilabot na nararamdaman. Dakong 11:00 ng gabi, nasa silid na ang dalaga. Pinipilit niyang matulog pero wala namang nangyayari. Kainis. Kung kailan nakainom ako,
Saka naman ako mulat na mulat. Sinubukan niyang lumabas ng kanyang silid. Walang tao sa sala. Tulog na ang tatlong lalaki. Sa madaling salita, siya na lang ang natitirang gising noong mga sandaling yon. Pumunta siya sa kusina. Kumuha siya ng gatas sa pagbabaka sakaling mapatulog siya nito habang umiinom siya. Habang naghihintay na mapakulo ang tubig, narinig niyang merong kumakatok sa sala. Hindi niya yung pinansin. Iniisip niya kasi na baka manok lang yon ng kapitbahay na tumutuka-tuka lang sa pintuan. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang katok sa pintuan. Sino ba yan? Pwisit eh. Biglang tumigil ang kumakatok. Nang lumapit ang dalaga sa bintana para sumilip sa labas, Diyos ko! hindi agad nakagalaw ang dalaga sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa bintana. Nakalimutan niya pang iharang ang kurtina. Napapalunok na siya ng laway dahil sa kaba. Lord, tulungan niyo po ako. Napapadasal na ang babae sa mga sandaling ito nang biglang may sumilip sa labas ng bintana. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa silid nila ni Aaron. Tarantang-taranta ang dalaga. Nanginginig na ito sa takot. Hoy, Aaron, umising ka naman oh. Tulungan mo ko. Gising! Nang hindi magising-gising ang Becky, sinampal niya ito ng malakas. Napabangon agad ang bakla at napahawak sa pisngi. Nanlalaki ang mga mata. Buti na lang ay hindi naalimpungatan dahil kung hindi, baka gumanti rin ito ng sampal. Box naman. Winawasak mo ang brain cells ko eh. Mag-drama ite. Max, may aswang sa labas. Ha? Aswang! Merong aswang! Just kiddai. Bongga ang sipa ng alak sa beauty mo ah. Para kasi Raulo. Totoo sinasabi ko. Nasa labas, tingnan mo, halika! Hindi na napigilan ni Lerilyn na hindi hilahin patungo sa sala ang Becky. Pinasilip niya sa labas si Aaron. Pero wala na silang nakita. Kahit na binuksan pa nila ang pintuan, wala nang aswang na nakita ni Lerilyn. Dismayado ang bakla na si Aaron. Nainis pa ito sa kanya dahil alam nito nang titrip lamang si Lerilyn. Kahit na ganun ang nangyari, hindi pa rin naging kampante ang kalooban ng babae. Batid niyang nasa paligid lamang kung sino man yon. Dahil sa pangyayari, hindi na naman siya nakatulog. Paulit-ulit kasing nagbabalik sa isipan niya ang nanlilisik na mga mata ng aswang. Bandang 10:00 ng umaga, saka pa lamang nagising ang mga kasama niya sa bahay. Lahat ng mga yon, pare-parehong masasakit ang ulo at gutom. Hindi rin naman nakapagluto si Lerilyn dahil saktong naubusan na sila ng gas. Bibilihan ko na lang kayo na makakain nyo. Lalakarin ko na lang yung convenience store mula rito. Sure ka? Pasensya ka na ha. Sobrang nahihilo talaga ako eh. Ako rin. Iba pala talaga yung tama ng alak na yun. Ako na sasama sa'yo, Lerilyn. Baka maligaw ka pa. Alam ko handaan papunta ron. Masakit ang ulo mo, di ba? Ayos lang. Tolerable naman eh. Lumabas ng bahay ang dalawa. At dahil kasama naman niya si Mark, hindi na siya nagdalawang isip pa na ikwento ang mga nangyari. Kahit ang binatang si Mark ay nagulat din sa narinig. Bumukas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Dahil habang tumatagal kasi, para bang palala ng palala ang pagpaparamdam sa kanila ng aswang. Natanong na nila ang convenience store sa gilid ng kalsada, pero hindi pa man sila nakakarating doon. Napatigil sila dahil sa isang matandang lalaking nagkandalaglag ang mga dalang gamit. Puti na ang buhok na matanda, parang uugod-ugod na rin. Kaya naman naawa ang dalawa kaya tinulungan nila yon.
Nako, maraming salamat sa inyo. May mabubuti pa pala kabataan ngayon. Wala pong anuman. Hindi ba kayo taga rito? Parang ngayon ko lang napansin ang mukha ninyo. Opo. Hindi nga po kami taga rito. Nagbabakasyon lang po. Ay, bakasyon. Kaya pala. Ay, isa nga pala. Ang pangalan ko ay Edgar. Mang Edgar ang pagkakakilala sa akin ng iba. Sige po, mauna na po kami, Mang Edgar. Bago umalis, tinapik pa ng matandang lalaki si Mark sa balikat. Nakangiti lang yun sa kanila. Magaan din naman ang pakiramdam ni Lerilyn. Si Mang Edgar, para sa kanya ay hindi ito kagaya ng isang matanda na parang baliw kapag kinakausap. Mas magaan ang kalooban ni Lerilyn kay Mang Edgar kaysa sa matandang misteryoso ang pagkatao. Nakarating sila sa convenience store at agad din naman silang kumuha ng mga pagkain nila. Hindi nagtagal ay umuwi na rin naman silang dalawa. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang lahat na napasandal si Mark sa sofa. Napapabuntong hininga ito. Pawis na pawis at namumutla ang muka. Uy, Mark! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Mark! Uy! Naririnig mo ba kami? Mga pre, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Gusto mo bang dalhin ka namin sa ospital? Hindi, wag. Malayo ospital dito. At saka, gastos lang. Ipapahinga ko na lang siguro. Baka nabigla lang ako sa alak. Tumayo ang lalaking si Mark at dumiretso na sa itaas. Inalalayan naman ni Lerilyn ang binata. Hinatid niya ito hanggang sa kwarto. Sigurado ka bang ayos ka lang? Larry, yung matandang lalaki kanina sa tapat ng convenience store. Oh, bakit? Anong problema? Feeling ko, aswang yun. Aswang? Pero, paano mo naman nasabi yun? Mukha namang matino eh. Sabi sa nabasa ko, ang mga aswang daw, may kakayahan kang lagyan ng sakit sa pamamagitan lang ng tapik sa balikat. Aswang yun, Larry. Naglalakad pa lang tayo kanina, sumama na pakiramdam ko eh. Dumaloy na naman ang kilabot sa sistema ng dalaga. At sa puntong ito, natitiyak niyang tuluyan na nga silang pinagkainteresan ng mga aswang. Ano pinagsasabi mo, Lerilyn? Anong aswang-aswang? Kakaiba na yung hallucinations mo, ha? Kakapuyat mo kasi yan, eh. Dahil sa pagbabasa mo ng mga kwentong pangbarbero. Totoo sinasabi ko. Nung unang dating pa lang natin dito, iba na ang pakiramdam ko eh. Yung nasa ilog tayo, alam ko may nakamasid talaga sa atin. At yung kwento sa akin ni Mark at Aaron tungkol sa lalaking duguan ng bibig. Diba Aaron? Ikaw mismo nagkwento sa akin. Tapos, meron ding nagbukas ng bintana sa kwarto namin. May mga bakas ng pasa pa sa mano. Noong madaling araw naman, nakita naman ni Mark na may lalaking nilapa ang mga manok dyan sa kabila. Tapos nito lang, may nakausap kaming matanda ni Mark. Tinapik siya sa balikat at saka nagkasakit siya kaagad. Tinapik lang sa balikat tapos nagkasakit na kaagad? Ano yun? May Bluetooth yung kamay? Nag-transfer kaagad ng sakit? Ha, okay yan ah. Hindi ako nakikipagbiruan, Gian ha. Ay malaking joke kasi yung pinagsasabi mo eh. Aswang-aswang ka dyan. Moderno na panahon ngayon oh. Malabo na yung mga ganyan. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Basta totoo ang sinasabi ko. Philip, kailangan natin ng albularyo. Hindi gagaling si Mark sa mga gamot na pinaiinom natin. Dahil aswang ang may kagagawan nun. Mas lalo lang siyang lalala. Doktor ang kailangan ni Mark, hindi albularyo. Baka mamaya, hampas-hampasin lang siya ng daon ng sinasabi mong albularyo eh. Pambihira naman. Hoy, stop na! The truth is, nasaysong ko na rin ang aswang itong nakarang madaling araw. But nag-keep silent lang ang lola nyo dahil ayaw kish masira ang happenings natin. Nakikiride ka na rin sa trip nitong si Larry? Gian, serious Akesh. Totoong story ni Akesh.
Nasaitsong ko talaga ng super duper clearness ang itsura ng aswangit. Diyan sa labas, 2 of them is boylet at ang isa thunders na. Around 50 to 60 ang edad. Basta, gurang na. Diyos ko, kakaibang trip to ah. Hindi to trip. Totoo mga sinasabi nila. Ha? Pati ikaw? Hindi ko sinabi sa inyong totoo. Bago tayo magpunta rito, nagbigay na sa akin ng babala si ate. Ang sabi niya sa akin, may mga gumagala-galang pamilya ng aswang dito sa baryong to. Na hanggang ngayon, walang makahuli dahil mailap. Diyos ko naman. Alam mo naman pala na ganyan, di sana hindi na tayo tumuloy. Akala ko kasi nung una, walang magiging problema eh. Akala ko nung una, haka-haka lang din. At isa pa, kapag sinabi ko kagad, alam kong hindi na matutuloy ang birthday na gusto ko. Dinala ko kayo rito kasi mahalaga sa akin ang bahay na ito. Dito lahat na buo ang mga alaala namin nila Papa nung nabubuhay pa sila. Ang selfish mo naman kung ganon. Mas pinili mong matuloy ang birthday mo kaysa sa safety nating lahat. Siswang, kalmalicious ka lang. Siswang naman eh. Nakakainis na kasi. May alam naman pala siya. Hindi man lang niya sinabi sa atin. Di sana, kahit na papaano nagawa natin ang paraan. Tingnan mo, nagkasakit si Mark. Mataas ang lagnat. Anong gagawin natin dyan ngayon? Kapag napahamak si Mark, problema natin tong lahat. Oh my God! Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. So, totoo ang aswang? Sa nangyayari ngayon, mukhang totoo na nga. Sus! Mabubuang ako rito! Uy, saan ka pupunta? Lalabas! Magpapahagin! Hindi ko kayo mapakinggan yung mga katarantaduan ninyo! Hindi na nila pinigilan pa si Gian. Naiwan silang tatlo sa sala. Pero hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin kumakalma ang dalagang si Lerilyn. Ano, Philip? Wala ba tayong gagawin? Sama mo ako, Larry. Titingnan ko kung nandun pa si Aling Winnie sa bahay nila. Baka sakaling may kakilala siyang albularyo. Ay, bongga! Iiwan ako here ng aloneliness? Kailangan may magbantay kay Mark. Sige na. Walang sinayang na sandali si Philip at Lerilyn. Mabilis nilang tinungo ang kinaroroonan ng bahay na matandang si Winnie. Buti na lamang hindi pa nakakalimutan ni Philip ang daan patungo roon. Pagkarating nila roon, nakita nila ang matandang babae na nasa bakuran habang nagsasampay ng mga nilabhang damit. Aling Winnie? Sino ba kayo? Kilala ko ba kayo? Aling Winnie, ako ito, anak ni Ramon at Amanda. Ako na po ito, si Philip. Nako, ikaw na pala yan. Ang laki-laki mo na pala. Bakit kayo narito? Bakit parang natataranta kayo? Wala na po kaming oras para magpaliwanag, Aling Winnie. Baka po may kakilala kayong albularyo na makakatulong sa amin. Yung kaibigan po kasi namin, tinapik ng aswang sa balikat. Anong sinabi mo? Diyos ko, hali kayo. Dadaling ko kayo sa bahay na kakilala kong albularyo. Agad silang sumunod sa matandang babae. Kaunting lakad lang ay may bahay na din silang nilapitan. Kabadong malala si Lerilyn noong mga oras na yon. Sa mga nangyayari kasi, pakiramdam niya kahit sino na lang ay pagdududahan niya. Kahit pa ang matandang babae na yon. Jaja! Nandiyan ka pa sa loob. Puyatang tao dyan. Wala na po ba kayong ibang kilala? Nako, wala na talaga. Si Jojo lang ang kilala namin dito. Pero ang alam kasi ng lahat, nabaliw na siya. Kaya wala nang nagtitiwala sa kanya. Pero ako lang ang nakakaalam na hindi siya totoong baliw. Nagkaroon ng ideya ang dalagang si Lerilyn dahil sa sinabi ng matandang si Winnie. Magsasalita pa sana siya nang biglang may dumating. Winnie! Anong ginagawa mo rito at bakit... Bakit kasama mo mga taga-Maynila na yan? Jaja, kilala ko itong si Philip. Anak ito ng kumpare natin. Anak ni Ramon.
Kailangan kanila. Yung kaibigan kasi nila, natapik ng aswang. Yan. Yan na nga ba sinasabi ko? Dalhin nyo rito yung kaibigan nyo at gagawa natin ng paraan. Naninibago si Lerilyn ng mga sandaling yon. Seryoso kasi ang matandang lalaki. Malayong malayo sa kung papaano sila kinausap noon. Naisip na lamang ni Lerilyn na baka parte lang din yun ng pagpapanggap na matanda bilang baliw. Umalis sila agad roon at nagmamadaling makauwi. Nadatnan nila si Aaron na naiiyak na at hindi na alam ang gagawin. Pagtingin nila kay Mark, nangingitim na ang mga kuko nito sa kamay at paa. Maging ang labi nito ay kulay ubi na rin. Naku, di na to maganda. Binuhat agad ni Philip ang binatang si Mark. Gagamitin sana nila ang sasakyan para mas mabilis sila. Ang kaso nga lang ay hindi na naman umandar ang makina. Kaya buong pagsisikap nilang dinala si Mark sa bahay na matandang si Jojo. Nang makarating sila roon, ay agad nilang inihiga ang binata sa lamesang nasa bakuran. Paabot ng kutsilyo. Bilis! Ano pong gagawin nyo? Aba, wag ka na magtanong. Baka naman mapahabak ako ang albularyo at ako ang nakakaalam. Sundin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong mamatay ang kaibigan niya. Diyos ko naman, ako na nga. Nagkusang loob na si Lerilyn na kunin ang kutsilyo. Nang ibigay yun ng dalaga kay Mang Jojo, sinira na matanda ang damit ni Mark sa bandang balikat. Pagtingin nila sa balikat ng binata ay nakita nilang nangingitim na rin ang parting yon. Halos kasing laki na ng plato ang pangingitim. Walang sinayang na sandali ang matandang albularyo. Hiniwa nito ang malaking pasa at pinilit na paduguin. Namumuo pa ang dugo ni Mark. Paabot ka ng plastic na yan. Yan nga. Yung puti. Kunin mo yung dahon ng bayabas. Dali! Ito na po. Dinurog ni Mang Jojo ang dahon ng bayabas hanggang sa magkaroon na ito ng kaunting katas. Pinatak nito ang katas sa balikat ni Mark at ang dahon naman ay pinakain sa binata. Makalipas lang ng halos 15 minutos, naramdaman na lamang nila na bumaba na ang init ng katawan ng kanilang kaibigan. Unti-unti na ring nawala ang pangingitim ng kuko at labi nito. Ganon din ang nasa balikat. Ayan. Ganun lang kasimple. Napasandal na lamang si Mang Jojo sa haligi ng bahay. Samantalang sila Lerilyn ay nakahinga na rin ng maluwag. Para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang masigurong unti-unti nang nawawala ang lagnat ni Mark. Pakiubad nitong damit ng kaibigan nyo. Gagamitin ko ito para malaman kung anong intensyon ng aswang na yon dito sa kaibigan ninyo. Papa P, nagbring ako ng damit si Kels na extra para kay Marky. Ito, pasuot mo sa boylet. Sige, maraming salamat. Iniwan sila sandali ni Mang Jojo. Binabantayan lang nila si Mark nung mga sandaling yon. Habang abala ang matandang albularyo sa loob ng bahay, hindi maiwasan ni Mark na hindi sisihin ang kanyang sarili. Kasalanan kong lahat kung bakit natin to dinaranas. Sorry talaga. Naintindihan naman namin kung ano yung pinagugutan mo, Philip. Pero sa kahit na anong bagay, palaging mas malaga ang buhay natin. Yun ang lagi mong iisipin. Kasi ang birthday, taon-taon bumabalik yan. Pero ang buhay ng isang tao, isang beses lang yan nandito sa mundo. Makalipas lang ang halos isang oras, lumabas na rin ng bahay si Mang Jojo. Hindi na nito dala ang damit ng kanilang kaibigan. Dahil ayon dito, kinailangan na iyong sunugin. Mano, alam niyo po ba kung bakit ginawa ng aswang yan kay Mark? Dahil sa'yo, Iha. Po? Yung matandang aswang na gumawa niyan sa kanya ay ang aswang na matagal ko nang hinahanap, si Edgar. Isang aswang na kilala rin sa paggamit ng mga itim na kapangyarihan. Natitipuan ka ng matandang yon at para sa kanya,
pag-aari ka na niya. Hindi siya papayag na may ibang lalaki magkakagusto sa'yo. Papatayin niya ang mga yon. Sandali. Nakakalito eh. Paano si Mark ang ginanon niya wala namang... Itong kaibigan niyo ay may lihim na pagtingin dito sa babaeng ito. Pinagtitripan niyo na naman ba kami? Kanina lang seryoso kayo eh. Hindi ko na kailangan magpanggap sa harapan ninyo. Kaya bakit hindi ako magseseryoso ngayon? Totoo ang sinasabi ko. Nakita ko sa tawas ang lahat ng detalye. Galit ang matandang yun sa lalaking yan dahil nabasa niya ang nararamdaman ng lalaking ito para sa iyo, Iha. Ay, shucks! Bongga! Mind reader ang peg ng lolo natin na yarn. Ibig sabihin, gusto ka talaga ni Mark? Hindi niya lang sinasabi? Walang lumabas na salita mula kay Lerilyn. Natameme rin siya. Hindi niya rin kasi inaasahan ng malalaman niya. Kung titinan kasing maigi, wala naman talagang makikitang kakaiba sa mga kilos ni Mark pagdating sa kanya. Normal lang ito na parang tropa-tropa lang. Pero napagtanto na lang nila na sadyang magaling lang talagang magtago ang binata. Magkape na muna kayo. Hindi ko kayo hahayaang makauwi sa lagay ng kaibigan ninyo. Kailangan ko siyang obserbahan hanggang umaga. At mas mainam na narito na rin kayo, lalong-lalo ka na, Iha. Maraming salamat po. Akala po talaga namin nung una, isa rin kayong aswang eh. Nakakatakot kasi yung mga pinagsasasabi ninyo. Kailangan ko magpangkap sa harapan ninyo. Hindi ko rin naman kasi sigurado kung mga tao rin ba kayo o may isa sa inyo aswang. Mang Jojo, bakit po ba hindi mahuli-huli ang mga aswang na narito? Natatakot ba ang mga tao? Bukod sa natatakot nga sila, masyado ring maila pa mga aswang. Lalong-lalo na si Edgar. Kung minsan, gagamitan kanya ng hipnotismo o kaya ilusyon. Nang sa ganun hindi mo iisipin na siya ang kaharap mo. Mga taga Maynila kayo kaya talagang pag-iinitan kayo. Tingin ko, kakainin nila kayo dapat. Pero nagbago yata ang utak ni Edgar nang makita niyang babaeng ito. That means, no na siyang gagawing mukbang kami? Anong mukbang? Yun po yung uso sa internet. Yung kakain ng maraming pagkain. Ganun ba? Pero kakainin pa rin nila kayo. Itong kasama niyong babae lang ang may iba ng landas. Dahil itatrato siyang mahalaga ni Edgar. Nung mga sandaling yon, binantayan lang nila ang binatang si Mark. Hanggang sa magising na rin ito kinabukasan. Walang kamalay-malay ang binata na alam na ni Lerilyn ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ang alam lang ni Mark, si Mang Jojo ang gumamot sa kanya. Yung binigay ko sa iyo, gamitin niyo na. 4 na araw kayong hindi malalapitan ng mga yon. Samantalahin nyo na para makabalik na kayo ng Maynila. Hindi itong tamang lugar para sa bakasyon ninyo. Maraming salamat po, Mang Jojo. Nang makauwi sila ng kanilang bahay, wala pa rin ang binatang si Gian. Panibagong pinagmumulan ng kaba nila ay ang hindi rin pagsagot ng binata sa mga tawag nila. Philip, nandito ang cellphone ni Gian sa kwarto niyo. Lintik. Saan naman nagpunta yung lalaking yun? Kilala ko si Gian. Hindi yun nag-iiwan ng cellphone kapag aalis. Pero dala niya ang payphone niya nung gumora siya outside eh. Ibig sabihin, nakabalik si Gian dito sa bahay natin? Bakit nandyan nga yung cellphone niya? Common sense lang guys. Nahiwan niya ang cellphone niya dahil sa isang pangyayari. Hindi kaya kinuha ng mga aswang si Gian? Halos manakit na naman ang ulo nila sa kakaisip kung saan hahanapin si Gian. Sinubukan na nilang magsumbong sa pamunuan ng baryong yon. Pero maging ang mga tanod, hindi rin naman nahanap ang binata. Dakong 7:00 ng gabi, nagsarado na sila ng bahay. Kahit na binigyan naman sila ng pangontra, takot pa rin silang lumabas ng bahay kapag madilim na ang paligid. Bukas,
Kailangan na nating umalis dito. Palala na ng palala nangyayari eh. Bakasyon lang dapat to. Naging horror movie na ito eh. Kailangan na muna nating mahanap si Gian. Hindi tayo pwedeng umalis ng kulang tayo. Pero, we all gonna die here. Jeske, goranas kasi. No, pa ako madeded madela, no? Dami ko pang boylet na wait yung sa Manila eh. Pre, ginawa na natin lahat ng makakaya natin. Pero, wala talaga si Gian eh. Kung maghihintay tayo sa kanya, baka mapahamak na tayo. Lalo na bukas. Piyesta na rito. Magulo na. Mahirapan tayong malaman kung sino yung aswang sa paligid natin. Kailangan mo na magdesisyon, Philip. Ikaw ang may sasakyan, hindi kami. O sige, aalis tayo. Ngayong gabi agad. Pero kailangan ko munang ayusin ang makina ng sasakyan. Mark, tulungan mo ako. Mukhang kailangan mo na itong palitan pag uwi natin sa Maynila. Oo nga eh. Napapadalas ang pagkasira ng makina nito. Matagal pa ba yan? Inaayos pa eh. Bakit? May nakita na ba kayo dyan? Wala pa naman, pero kinakabahan na kasi ako dito kakabantay sa paligid natin eh. Konting taste na lang. Tumagal ng halos 1 oras ang pag-ayos nila ng makina. Gumana lang ito ng 2 minuto, pero muli na namang namatay. Sinubukan nilang paganahin ulit, pero hindi na talaga ito umandar. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Philip. Mas lalo namang kinabahan si Lerilyn. Lalo na't pahirapan ding makahanap ng masasakyan mula roon palabas ng baryo. Bukas, piyesta. Sasamantalayin natin ang mababaitang tao bukas. Makikiarkila tayo ng tricycle. Pumasok na lang sila sa bahay. Hindi na rin sila nagreklamo pa dahil wala naman na silang magagawa. Ipinagdasal na lamang nila na sana nasa maayos lang na kalagayan ng binatang si Gian. Sumapit ang madaling araw. Shucks, maybe si Papa Gian na isom. Sandali lang. Huwag niyong bubuksan. Hanggat hindi siya nagsasalita, huwag natin papapasukin dito. Gian, ikaw na ba yan? Mag-visit kayo! Papasukin niyo ako! Sige yan nga. Dali, dali! Wala silang sinayang na mga sandali. Pinagbuksan kaagad nila ng pinto ang kanilang kaibigan. Bumungad sa kanila ang binatang madungis ang anyo. Marami itong natuyong lupa sa katawan. Bagay na lalo naman nilang ipinagtaka. My gosh! Where have you been, Sigbin? Why dirty much ng body ng macho na yarn? Gumapang ka ba sa ebak ng mga kalabaw, pre? Gian, ano ba nangyari sa'yo? Nung gabing umalis ako, pagbalik ko wala na kayo rito. Habang naghihintay ako sa inyo, biglang pumasok yung isang matanda. May katandaan na siya. Pero nagulat na lang ako kasi mas malakas pa siya sa akin eh. Kinuha niya ako. Kasama niya yung mga tauhan niya na bumitbit sa akin. Naniniwala talaga akong may aswang mga pre. Nakita ko mga mukha nila eh. Sobrang nakakatakot. Kung ikaw talaga si Gian, paano ka nakatakas? Pinagdududaan mo ba ako? Malamang. Kahit naman talaga kailan wala akong tiwala sa'yo. Sira ulo pala itong babae na to eh. Tama na. Mag-aaway na naman kayo. Sige na, Gian. Sabihin mo na lang sa amin kung paano ka nakatakas. Huminga na muna ng malalim ang binata. Nagtimpi na lamang ito para matapos na ang pagdududa ng babae. Marami kaming biyag nila. Lahat ng biyag nilang yon, ihahanda nila sa pista bukas. Tapos, yung mga karne ng mga tao, ipapakain din nila sa mga tao. Narinig ko ang pag-uusap nila eh, kaya nataranta ako. Pinilit ko talaga makatakas. Buti na lang, tatanga-tanga yung nagbabantay sa amin. Nakatsyempo ko. Sinapak ko sa mukha yung bantay. Tulog si tanga eh. Ayun, tumakas kami lahat. Pero karamihan sa amin, naibalik sa kulungan. Yung iba naman, on the spot kinain.
Takot na takot ang binatang si Gian habang nakukwento. Ang matapang at maangas na binata ay tila naging batang nagsusumbong. Hinawakan ni Gian ang magkabilang balikat ni Philip at nagmamakaawa. Pre, umalis na tayo rito. Parang awa mo na. Hindi ko kaya mamatay rito. Marami pa akong gustong gawin. Yun nga ang problema natin eh. Sira ang sasakyan. Hindi ko maayos. Kaya ang napag-usapan namin, bukas na lang tayo aalis. Sasamantalin natin na maraming tao. Maghanap tayo ng mapapakiusapan. Kainis naman oh. Kung kailan kailangan ng lintik na sasakyan na yan, saka pa hindi magamit. Makalintik ka naman. Pinakinabangan mo rin naman yan eh. Ibubulok-bulok na kasi, ayaw pang palitan. May pera ka naman ah. Huwag mo nga akong diktahan. Stop! Kayo naman na magkakagulo niyan eh. Isa ka pa. Kung hindi ka sana nagkasakit, eh di sana nakaalis na tayo. Pre, wag mo ko sisihin. Kaya ako nagkasakit kasi tinamad kang bumili ng sarili mong pagkain. Palibasa, piling boss ka eh. Ano sinabi mo? Tumigil ka na nga, Gian. Kung makaasta ka dito, kala mo kung sino ka. Yan kasi, di ba ayaw mong maniwala ng una? Ngayon, para kang bata dyan na maiihi sa takot. Tsura nito. Paligo ka na nga muna. May lupa ka. Kapal nito. Kala mo kung sino maganda. Papagian naman kasi very headed ang peg. Kalmalicious ka lang ha. Paano kakalma? Kung ganitong wala rin naman kayo magawa. Kakainis. Hindi lang ikaw ang gusto mabuhay, Gian. Kaya huwag kang umasa dyan na parang VIP ha. Tulungan mo na lang kami kung anong gagawin natin kinabukasan. Bahala na kayo. Gagawa ko ng sarili kong paraan. Ayoko ng babagal-bagal. Aalis ako ngayong gabi. Tigas talaga ng bungo mo eh, no? Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ka na namin kargo, ha? Talaga? Tingnan niyo yung isang yun. Parang batang uhugin na nagmamaktol. Naglakad na lamang si Gian paakyat. Nag-impake na ito ng mga gamit. Wala pang 5 minuto, lumabas na ulit ito na dala ang mga kagamitan. Pero hindi pa man ito nakakalabas ng bahay, tumigil na ito sa tapat ng pintuan. Nabitiwan ito ang daladalang malaking bag habang nakatingin sa labas. Oh, akala ko ba aalis ka? Marahang napatras ang lalaking si Gian. Nag-alala sila nang bigla itong matumba. Pagtingin ni Lerilyn sa labas, nakita nilang meron ng mga aswang. 4 na lalaking aswang ang nasa harapan ng kanilang bahay. Kitang-kita ang mga tumutulo nitong laway. Maging ang mga mukha nitong tila inaagnas na. Guys, Oh my God! Higad! Ugat ng libag! There na mga monster oh! Kanya-kanyang kuha na ng tubo si Mark at Philip. Si Lerilyn at Aaron naman ay agad na nagtungo sa likuran nila. Talaga bang parang walang pakialam ang mga tao rito? Parang kahit sumigaw tayo rito walang makakarinig sa atin eh. Kagaya nga na sinabi ni Mang Jojo, takot silang labanan ng mga aswang. Tibayan na lang natin ang kalooban natin. Hindi naman tayo mapapasok ng mga yan eh. Nasa atin ang pangontra ni Mang Jojo. Gian, ano bang ginagawa mo dyan sa tapat ng pinto? Umalis ka na dyan. Pambira! Hindi na yata nakagalaw. Nagmagandang loob na si Mark at tinila si Gian paalis doon. Nang makarating na sila sa likuran ng sofa, saka lang natauhan si Gian. Nanginginig ang kamay nito sa takot. Para bang kakaunti na lang ay mapapaihi na ito sa salwal. Hindi ka man lang nagpalit ng damit, pre. Amoy hukay ka na. Huwag kayo matatakot. Hanggang labas lang naman ang mga yan. Wala ba tayong gagawin? Parang gusto kong hambalusin itong hawak ko eh. Wala. Hahayaan lang natin sila dyan. Hanggat tumatalab ang pangontra, ligtas tayo. Isinarado na lamang nila ang pintuan. Tinakpan na nila ng kurtina ang mga bintana. Halos tumagal din ng 3 oras ang pagtambay na ginawa ng mga aswang. Pero umalis din yon nang sumikat na ang araw. Nabuhayan na sila ng loob nang marinig na ang mga tilaok na manok. Puyat at pagod na pagod ang utak nila sa kakaisip. Hindi sila dinadalaw ng antok. Mas nangingibabaw ang takot sa kanilang kalooban.
Bandang alas 7, mararamdaman na ang pagsisimula ng pista. Bawat bakuran at kabahayan may kanya-kanya ng niluluto. Sila na lamang ang walang ganap. Hindi nila magawang lumabas agad dahil na rin sa pangambang baka inaabangan lang sila ng mga aswang. Meron nga tayong pangontra. Paano itong isang to? Sige yan. Baka mamaya bigla na lang hablutin sa atin to eh. Na mga sandaling yun, tahimik lang si Gian. Bakas na bakas ang trauma sa ekspresyon ng mukha nito. Kahit si Lerily na dating buwisit na buwisit sa binata, nakakaramdam na siya ng awa para dito. Maya-maya pa, pagkatapos nilang mag-almusal, pinag-usapan nila ng maigi ang plano na gagawin nila. Pagkatapos, inihanda na rin nila ang kanilang gamit. Wala nang pakialam si Philip kung maiwan niya na ang sasakyan doon. Ang mahalaga na lamang sa binata ay makaalis sila at makauwi ng Maynila ng ligtas. Tuluyan ang naging maingay sa kanilang lugar. Hindi alintana ng mga tao ang mga balibalitang nagbalik ang mga aswang para manguha ng mga tao. Kantahan dito, sayawan doon. Tanghali pa lang, nakakakita na sila ng mga lasing sa daan. Sinamantala na magkakaibigan na lumabas. Para silang mga pinalayas dahil bitbit na nila lahat ng gamit nila pauwi. Habang naglalakad sa daan, ang dami nilang nakakasalubong. Bawat mapapatingin sa kanila'y sinusuri nila kung yun ba ay mga aswang o hindi. Mag-iingat kayo sa mga didikit sa inyo ha. Baka maagaya kayo sa akin. Iyan, huwag kang mahuli, Diyos ko. Baka mamaya bigla ka na namang mawala. Lakad lang sila ng lakad ng mga sandaling yun. Pero wala silang makitang pwedeng maarkilahan ng sasakyan o kahit tricycle man lang. Habang tumatagal na nasa labas sila, pakiramdam ni Lerily ay may nakamasid sa kanila. Sinenyasan niya si Philip. Nakuha naman agad ng binata ang nais niyang sabihin. Kaya nang makita nila ang kaliwang kanto, lumiko sila roon. Ang parte na kung saan ay wala ng gaanong tao. Tumigil na muna sila sa eskinita at tumingin-tingin sa paligid. May sumusunod ba sa atin? May dalawang lalaki kanina. Buti na lang nawala na sila. Kung bumalik na lang kaya muna tayo kay Man Jojo, para kahit na papaano medyo ligtas tayo. Baka makahingi rin tayo ng tulong kay Aling Winnie. Hindi ba madadamay sila? Philip, wala na tayong choice. Kailangan na nating lumapit sa kanila. Dali-dali silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Jojo. Mabuti na lamang ay ligtas silang nakarating doon. Naabutan nila si Mang Jojo na nakahilata sa lamesang nakalatag sa harapan ng bahay. Mang Jojo! Mang Jojo! Bakit nandito pa kayo? Akala ko nakaalis na kayo. Sira po yung sasakyan namin Wala kami magamit na sasakyan palabas. Baka may alam po kayong pwedeng arkilahan. Magbabayad po kami kahit na magkano. Ay, ganun ba? O sige, dito lang muna kayo. Meron akong kaibigan na may truck. Siguradong pwede na kayo ron. Nabuhay ang pag-asa nila na akala nila ay tuluyan na silang mamamatay. Umalis sa matandang lalaki. Halos 10 minuto lamang silang naghintay, bumalik na ito. Nakangiti si Mang Jojo nang lumapit sa kanila. Amayang hapon, mga dakong alas 5. Dadaanan kayo rito ng kaibigan ko. Naku, maraming salamat naman kung ganon. Makakalis na ba talaga tayo rito? Ayoko na rito. Gusto ko na bumalik ng Maynila. Kalmalicious. Gogora din sa ating birthland. Mga iha. Mag-iingat kayo ha. Pasensya na kung hindi ko kayo maihatid. May iba akong dapat gawin mamayang gabi. Kailangan kong bantayan ang baryo sa posibilidad na manguha sila ng tao. Ayos lang po yun. Malaki na po ang naitulong ninyo. Hindi nga po namin inakala na yung babaliw-baliw na nakita namin noon, siya pa palang magliligtas sa buhay namin. Nako, saka na kayo magpasalamat kapag talagang nakaalis na kayo. Makakahinga lang din ako ng maluwag kapag alam kong ligtas na kayong mga bata. O siya, habang wala pa naman ang truck,
pumasok na muna kayo sa loob. Mga wala kayong tulog, halatang halata eh. Sige na, magpahinga na muna kayo. Tila naging hulog ng langit para kay Lerilyn ang mga sandaling yon. Nang ihiga niya ang katawan at ipinikit ang mga mata, ay naramdaman niya ang kaginhawaan. Gusto lamang niya sanang mahiga, pero tuloy-tuloy na ang kanyang naging tulog. Nang magising siya, madilim na ang paligid. Wala na mga katabi niya sa gilid. Nagmamadali siyang makabangon at lumabas. Nakita niya mga kasama niya na nasa bakuran. Pare-parehong problemado at kabado. Anong nangyari? Bakit wala pa yung truck? Nasaan si Mang Jojo? Umalis si Mang Jojo para puntahan yung kaibigan niya. Pero hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. OMG! Where's Mang Jojo? Makakauwi pa ba sa ating baler? Jiske! I want to go home na! Dito lang kayo. Saan ka naman pupunta? Madilim na ang paligid, Philip. Hahanapin ko si Mang Jojo. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Nasa akin pa yung bigay na pangontra ni Mang Jojo. Hindi ako malalapitan ng mga aswang. Pre, bumalik ka kaagad ha. Kailangan ka namin dito. Tumango na lamang si Philip. Nagmamadali itong makalis dala ang itak na kinakalawang. Hindi naman mapakali si Lerilyn nung mga sandaling yon. Habang si Gian naman, tahimik pa rin sa gilid. Mula nang dumating sila roon, ay hindi na yun nagsalita. Lumipas ang halos 10 minuto. Nakita nilang may dumating na truck. Bumaba mula roon si Mang Jojo at ang kaibigan nito. Nako, pasensya na kayo tatagalan ha. May dinaanan pa kasi siya eh. Sakay na. Sandali lang po. Si Philip wala pa po eh. Ha? Saan naman nagpunta? Hinanap po kayo eh. Akala niya kasi may masama nang nangyari sa inyo. Pabihira naman. Pwede po bang maghintay na muna tayo kahit saglit? Baka kasi kapag bumalik dito si Philip, wala na siyang abutan. Maghintay? Seryoso ka ba? Alam mo kada minuto nasa alanganin ng buhay natin. Tapos gusto mo maghintay tayo? Manong, tara na po. Kung ayaw nila, tayo na lang ang... Hoy! Kapal din ang mukha mo no? Buti nga sinama ka pa namin dito Kahit ikaw yung unang gustong mang iwan Anong ako? Di ba kayo nga itong nagkasundo na iwanan na lang ako? Habang ako, sinusubukan kong makaligtas sa mga aswang na yon. Bakit? Sino bang may kasalanan? At bakit ka nakuha ng mga aswang? Di ba ikaw din naman? Kaya ikaw, manahimik ka na lang muna Kailangan nating hintayin si Philip dahil mas marami siyang nagawa kaysa sa'yo. Hinintay ka nga namin makabalik nung nawala ka. Kaya tuloy ganito ang nangyari. Ay, hindi ito ang panahon para magtalo kayo. Ganito na lang, hahanapin namin si Philip. Kapag hindi namin siya nakita sa loob ng kalahating oras, babalik kami rito at aalis na tayo. Pero Mang Jojo, hindi natin pwedeng iwan si Philip. Kaya nga natin siya hahanapin Dahil kailangan kasama siya sa pag-alis ninyo. Sasama ako. Sigurado ka ba, Iha? Delikado. Kasama naman po si Mark kaya sasama na po ako. Aaron, Gian, may iwan kayong dalawa rito kasama ng driver. Ngumisi lang sa kanila si Gian. Nang magkasundo naman sila ay agad na rin silang umalis. May daladala na rin silang itak. Habang kay Lerilyn naman ay mahabang kutsilyo lamang. May nararamdaman mang takot ay nilakasan na lamang ng dalaga ang kanyang kalooban. Iniisip na lamang niya na mahahanap din nila kaagad ang binatang si Philip. Mang Jojo, pasensya na po kung naantala namin ang gagawin niyo dapat ngayong gabi. Wala namang problema sa akin. Ang mahalaga, mahanap natin ang kaibigan ninyo. Basta, sakali mang may makasaguba tayong aswang, ikaw Mark, alalayan mo ang babaeng yan ha. Opo, naiintindihan ko po. Bigla na lamang silang hinila ni Mang Jojo papunta sa gilid para makapagtago. Bakit Mang Jojo? Nagsisimula na silang rumonda. Mamimili na sila kung sinong tao ang gusto nilang gawing pagkain ngayong piyesta. Ibig sabihin, aswang ang mga yan? Oo, aswang ang mga yan. Taktika na nila tuwing piyesta. Nagpapanggap silang paparada.
Pero kapag meron silang natipuhan, bigla-bigla na lang nilang hahablutin. Nandiyan po ba yung tumapik sa balikat ko? Wala. Hindi sumasama yung si Edgar sa mga ganyan. Mga bata niya yung mga yan. Nang makita nilang nakalagpas na ang mga aswang, naglakas loob na rin silang lumabas. Pero muli silang napabalik nang makitang may sumusunod pang isang aswang. Nakita sila ng aswang na yon. Walang ano-ano, bigla na lamang itong umalulong na parang aso. Takbo na! Nagtatawag siya ng kasama! Mabilis nilang pinasok ang kagubatan. Yun lamang ang natatanging lugar na may mapagtataguan. Takbo lang! Takbo! Huwag lang nilingon! Sige na, takbo! Aray! O bakit? Ano nangyari? Natapilokan pa ako. Halika, ipapasan na kita. Sigurado ka ba? Oo naman, no. Ikaw yan eh. Diyos ko po! Ang sweet naman talaga ng lovebirds na ito! Ano po yun? Sige na, papasan na ako. Huwag mo nang pansinin si Mang Jojo. Walang ano-ano ay agad na sumampa ang dalaga sa likuran ng binatang si Mark. Sinimulan na nila ulit ang pagtakbo hanggang sa nakalabas na sila ng kagubatan. Nakarating na sila ulit sa kalsada. Tingnan nyo, tsinelas ni Philip yun oh. Nakita nila ang kapirasong tsinelas na nasa lapag. Lumakas ang kanilang kutob na malapit lang doon ang lalaking hinahanap nila. Kaya naman nagmamadali na silang naglakad. Hanggang sa marating na nila ang isang malaking imbaka ng mga drum. Madilim doon, pero sinamantala na nila ang pagkakataon na makapagpahinga roon. Nangangalay na rin kasi ang mga paa na matandang si Jojo. Dito na muna tayo. Tara, magtago tayo dito, dali! Tumungo sila sa likuran ng mga magkakapatong na drum. Magkakasunod na buntong hininga ang kanilang pinakawalan. Tahimik lamang silang nakikiramdam kung nasundan nga ba sila ng mga nilalang. Maya-maya pa. Nasundan na yata tayo. Huwag ka na muna kumapit sa akin. Tutulong ako kay Mang Jojo kapag napalaban. Sa parting yon, may nakalabog. Tinuro pa na matandang lalaki ang kaharap nilang drum na magkakapatong rin. Kinakabahan sila sa posibilidad na baka tambayan din ng mga aswang ang kanilang napuntahan. Ayon kasi sa matanda, ang mga lugar na madidilim talaga ang madalas pamahayan ng mga nilalang na yon. Dito lang kayo. Kailangan kong paslangin ang isang yan para makaalis na rin tayo. Buong tapang na lumabas ang matanda sa kanilang pinagtataguan. Agad itong lumapit doon. Pero nang 1 metro na lang ang distansya ni Mang Jojo, bigla na lamang lumabas ang lalaking si Philip. Ako to, Mang Jojo. Huwag mo ako tagain. Ay sus, akala ko aswang na eh. Buti naman at narito ka lang pala. Pre, kailangan na natin makabalik sa bahay nila Mang Jojo. Hinihintay na tayo ng truck. Pasensya na kung hinintay niyo pa ako. Kasalanan ko rin naman kasi masyado kaming napatagal sa pagbalik. Tara na! Hindi naging madali para sa kanila ang makarating kagad sa kanilang patutunguhan. Dahil sa mga sandaling ito, naalarma na rin ang mga aswang para hanapin sila. Habang nasa kagubatan sila, naririnig nila ang ahangil ng mga aswang. Ramdam nila ang gutom ng mga yon dahil parang nababaliw na sa kakahanap sa kanila. Sumunod lang kayong dalawa sa akin. Tara, pumasang ka na ulit. Hindi, ayos na ako. Kaya ko na ulit maglakad. Sigurado ka? Oo, kaya ko na ulit. Marahan silang naglakad pakaliwa, sinamantala nilang pakanan ng mga aswang. Ayos na sanang sandaling yon para sa kanila, pero nang bilisan nila ang kanilang lakad, naramdaman sila ng mga aswang kahit medyo malayo na mga yon. Takbo! Naunang tumakbo si Lerilyn palabas ng kagubatan. Nang makarating na sila ulit sa kalsada, sinubukan nilang parahin ang napadaang jeep. Pero minura lang sila ng driver at muntikan pang sagasaan. Kaya naman wala na naman silang magagawa. Tatakbo na lang sila. At kung minalas pa,
kakalabanin nila ang mga aswang. Diyos ko, nasa likuran na natin sila. Sige, mauna na kayo. Bilis! Nang maabutan na sila ng mga aswang, tumigil si Mang Jojo. Hinugot na nito sa tagiliran ng daladalang mahabang itak. Walang takot nitong hinarap ang mga aswang. Bawat hagupit nito ng sandata, walang makalapit kahit na isa. Nung mga oras na yon, naawa sila sa matandang lalaki. Kaya naman binalikan nila ito para samahang makipaglaban. Hindi nila kayang makitang dinudumog yon ng aswang. Nako, ang tigas ng mga bungo nitong love triangle na to, oh. Diyos ko naman! Po? Ano po yon? Wala! Ang sabi ko, ihanda niyo ang sarili ninyo! Nagdikit-dikit silang apat. Pinalibutan na sila ng mga nilalang na laway sa kanilang mga laman. Hindi nagtagal, sabay-sabay na umatake ang mga yon. Buti na lamang ay hindi nila itinigil ang pagwasiwas ng mga hawak nilang patalim. Nagagawa nilang tamaan ng mga aswang na yon. At dahil din sa kausayan ng matandang albularyo, nagawa nilang patrasin ng mga aswang. Sugutan ng iba sa mga yon, habang ang iba naman ay namatay. Ha! Akala nyo, makakatakas kayo sa akin, ha? Mga hunghang! Inilabas sa matandang lalaki ang tirador nito. Binalaan niya yon ng bulitas at saka direktang pinagtititira ang mga papatakas na sanang aswang. Nang tamaan yun ni Mang Jojo, mabilis na bumulagta ang mga nilalang at kalaunan ay binawian na rin agad ng buhay. Ang husay niyo naman pala, Mang Jojo. Baka hindi nyo na itatanong. Noong araw marami akong pinabagsak na aswang. Pero hindi naman ito ang oras ng pagyayabang. Halina kayo, balikan na natin ang mga kasama natin sa bahay. Sa mga sumunod na sandali, hindi na sila nakakita pa ng aswang sa daan. Tila pumapabor na rin para sa kanila ang sitwasyon. Nakabalik na ulit sila sa baryo. Nagmamadali silang tumakbo palapit sa bahay nang matanaw nilang wala na roon ang truck. Nako, nasan ang truck? Nasan? Bakit nawala rito? Tanging si Aaron na lamang ang naabutan nila roon. Iyak ng iyak at nanginginig na rin sa takot. Pinakalma na muna nila yon. At makalipas lang ang ilang minuto ay naikwento na rin ito ang nangyari. Si Papa Gian kasi, i-make banta-banta sa driver. Kumuha siya ng sharp object and then tutok-tutok sa mukha ni Manong. Shook ako ng mga box. Don't you know saan ang gagawin? Jeske, tinutukan din aktes ng koyan nyo. Kaya ang beauty ko, there lang sa side, cry-cry lang. Habang si Papa Gian, ayun, gumora na mag-isa. Tarantado talaga yung taong yun no? Una pa lang, alam ko nang walang gagawing matino yung siraulo na yun Kilala ko si Gian. Nilamon na siya ng emosyon niya. Sinabayan pa ng trauma kaya hindi na nakapag-isip ng tama. Pero mali pa rin yun, pre. Walang iya ang potek. Mapapahamak tayo sa ginawa niya Yun na nga lang ang pag-asa natin. Nasaan ang kaibigan ko? Bakit wala rito? Nag-try siya mag-follow sa koyan nyo. May napadaan na car kanina at nakisakay ang Manong. Doon ko na knows kung naabutan niya si Papa Gian Anong gagawin natin ngayon? Hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa baryo. Marami pa rin tao doon hanggang ngayon. Baka bigla na lang may sumakmal sa atin doon. Lahat kayo, magsipasok. Ano pong gagawin niyo? Bahala na. Haharangin ko na lang kahit sinong mapadaan sa sasakyan. Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Nagtindigan ng balahibo ni Lerilyn nang makita ang matandang aswang na nasa bubungan ng bahay ni Mang Jojo. Agad silang nagpunta sa likuran ng albularyo. Pumorma naman si Mang Jojo bilang tanda na handa itong lumaban. OMG! Todo na to! Wala na to! Diyos ko, ang sarap mag-cry na lang Kesh! Hindi mo makukuha ang gusto mo, Edgar. Kailangan mo muna akong kalabanin ulit. Hindi ba na-miss mo na rin naman ang balyahan nating dalawa? Wala akong panahon sa mga taong hindi ko naman mapapakinabangan. Ibigay niyo sa akin ang babaeng yan. Kung hindi,
Wala akong ititira sa inyo kahit na isa! Nako! Narinig ko na yan dati nung mga binata pa tayo! Ano ba kailangan mo sa akin? Nako, nag-talk pa talaga ang babaita. Kailangan kita dahil ikaw ang natitipuhan ko. Magpasalamat ka ba nga dapat dahil malakas ang proteksyon mo kasi ako ang nagkagusto sa iyo. Ngayon, kung talagang mahal mo ang mga kaibigan mo, mapayapa kang sasama sa akin. Ikaw ang magiging asawa ko at palalakasin natin ang lahi ng mga aswang. Ang tagal mo nang naghahanap na mapapangasawa. Hanggang ngayon, single ka pa rin. Yang tanda mo na yan. Abay, kawawa ka naman. Siguro supot ka pa. Patahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At wala akong oras para sa mga sinasabi mong pangbata. Pambata ba? Bakit hindi na lang natin simulan ng labanan na to? Para naman malaman natin kung sino ang magmumukhang bata. Bigla na lamang nagtanggal ng damit ng matandang si Mang Jojo. Nanlaki ang mga mata ni Lerilyn nang masilayan ng malalaking burda ng dragon sa likuran ng matandang albularyo. Meron na rin itong isinuot na kwintas na hindi naman nila alam kung ano. Basta tila ba kumislap yun lalo na kapag natatamaan ng liwanag. Ay, bongga! Mang Jojo, sigurado ka bang kaya mo siya? Nabuhay talaga ako ng ganito kahaba para labanan ng isang ito. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko na ito. Mark, gumilid kayo. Huwag na huwag mong bibitiwan si Lerilyn. Manood kayo sa laban na ito. Ay, bawal kaming gumora na. Hindi kayo pwedeng umalis. Hahabulin niya lang din kayo. Walang choice ang magkakaibigan. Kailangan nilang masaksiyan ang magiging huling laban ng matanda. Naglabas na rin ang patalimang aswang na si Edgar. Kung talagang gusto mong maulit ang laban natin noon, sige, ibibigay ko sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako maaawa sa iyo. Sa pagkakataong ding ito, magsisisi ka na sana hindi mo ko binuhay noon. Yan ang gusto ko. Lumalaban ka kahit hindi mo ko kaya. Ang dami mong daldal, mamamatay ka rin naman. Ano? Lumabang ka pa? Nagsisimula pa lang tayo. Tinamaan ni Mang Edgar si Mang Jojo sa katawan, pero tila hindi naman yon ininda ng matandang albularyo. Sa halip ay tila mas lalo pa itong ginanahan. Gumunti ng lusob si Mang Jojo. Bakit ba kasi hindi mo na lang ibigay sa akin ang babaeng yon? Kailangan mo pa talaga masaktan. Kailan ka ba matututo na lahat ng gusto mong makuha, dapat mong paghirapan? Pero ngayon, hindi ka lang basta mahihirapan dahil mamamatay ka pa! Tanggapin mo to! Kinuha ni Mang Jojo sa bulsa ang tirador at malinis na binalahan ng bulitas. Tinira niya si Mang Edgar at tinamaan naman ito ang matanda. Muling lumusob si Mang Jojo noong mga sandaling yon. Sinamantala na nito ang pagkakataon. Dinamihan nito ang pagtaga hanggang sa makita nilang nasasaktan na ang matandang aswang. Sakay na! Bilisan nyo! Alis na! Bilis! Pero paano po kayo? Huwag niyo akong isipin. Ito talaga ang kapalaran ko. Larry, tara na! Baka tumangin pa si Gian! Isang himala para kay Lerilyn na nagbalik si Gian na dala pa ang truck. Pero ang huling senaryong nakita naman niya kay Mang Jojo para sa kanya ay ang pinakamalungkot na imahe ng pagsasakripisyo. Tangkang hahabulin pa sila ni Mang Edgar pero hinawakan ni Mang Jojo sa hita matandang aswang. Ang huling nakita na lamang nila ay kinalmot na ng aswang si Mang Jojo pero nanatili pa rin itong nakakapit para hindi makasunod sa kanila. Sorry talaga. Hindi ko lang alam kung ano gagawin ko kanina. Takot na takot ako kanina eh. Sorry, magulo isip ko. Sorry na talaga. Huwag yun akong kamuhian ha. Si Raulo, mamaya ka na umiyak. Pag-focus ka sa pagmamaneho mo. Mababangga tayo oh. Kumalma ka lang. Hindi kami galit sa'yo. Kalma. Nako, mukhang grand meetup namin si Papi San Pedro sa Heavenly Heaven.
Hinawakan ni Lerilyn sa balikat ang binatang si Gian. Sa puntong yon, unti-unting kumalma ang binata. Tumigil na rin ang paggewang ng sinasakyan nilang truck. Maraming salamat, Ian. Kahit na hindi naging maganda ang mga huling sandali natin kanina, binalikan mo pa rin kami. Tumangutango na lamang ang lalaki. Hindi nagtagal, nakarating na rin naman sila sa terminal. Wala pang mga bus, pero naghintay na lamang sila roon hanggang umaga. Hindi na nila ginamit ang truck papuntang Maynila dahil malilintikan sila sa may-ari. Tulala at balisa ang magkakaibigan habang naghihintay sila ng biyaheng pa Maynila. Naiiyak na lamang din si Lerilyn dahil hindi niya matanggap na naiwan si Mang Jojo. Naisip pa lang niya na wala na ang matandang yun, parang habang buhay niyang dadalhin ng lungkot. Malaki kasi ang utang na loob nila roon. Kung hindi dahil kay Mang Jojo, baka matagal na silang ginawang sisig ng mga aswang. Habang si Lerilyn naman ay may bahay na sana ng isang matandang aswang. Oh, ayan na ang bus. Sumakay na kagad tayo, dali! Diyos ko, sa wakas, makakauwi na rin. Hays, ang bakasyon na happy-happy lang, naging scary-scary ng malala at bongga. Namamagaan na yung paa mo. Aalalayan na kita. Maraming salamat. Isang linggo matapos ang madugong pagbabakasyon nila sa probinsyang yon, hindi sila tumigil na kumontak kay Aling Winnie. Gusto kasi nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Mang Jojo. Bumabagabag pa rin kasi sa kanila ang muling sandali na nakita nila ito. Nakausap ko na si Aling Winnie. Napatayo ang magkakaibigan habang nasa sala sila ng bahay ni Gian. Kabadong-kabado sila sa kung ano man ang sasabihin sa kanila ni Philip. Huminga ng muna ng malalim si Lerilyn para ihanda ang kanyang sarili. Anong balita, pre? Sabi ni Aling Winnie, natalo daw ni Mang Jojo yung pinuno ng mga aswang. Tapos, yung mga aswang naman daw, naduwag at nagsitakbuhan ng malaman na wala na ang pinuno nila. Nagpapagaling na lang ngayon si Mang Jojo sa ospital. Napaupo sila ulit sa sofa at napasandal. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Gumaan na rin ang kanilang pakiramdam. Nagbukas na lamang sila ng alak para ipagdiwang ang panalo nila. Ang malamang nasa maayos na kalagayan lang ang taong nagligtas sa kanila, yun na ang kanilang tagumpay. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na ngang napaamin si Mark ng nararamdaman nito kay Lerilyn. Nag-umpisa na rin itong manligaw at pumayag naman ng dalaga. Para kasi sa babae, hindi naman talaga mahirap mahalin ang kagaya ni Mark. Wala siyang masabi rito. Dahil sa lahat ng panganib na pinagdaanan niya, naroon ang binata para alalayan siya. Samantala, umamin din kay Lerilyn si Philip, pero nagparaya na ito para kay Mark. Tanggap ni Philip na hanggang kaibigan na lang talaga ang kayang ibigay ng dalaga para sa kanya. Ngunit, ganoon pa man, wala namang nagbago sa pakikitungo nila sa isa't isa. Magkakasama pa rin sila at magkakaibigan kahit nasa ibang trabaho na. Napapailing na lamang at natatawa si Lerilyn dahil kapag naalala niya ang mga nangyari, hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa nilang makabalik ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-contact nila kay Mang Jojo. Tinulungan nila yon sa mga gastusin sa ospital. At sa mga sumunod pang taon, tila naging parte na rin ito ng tinuturing nilang pamilya. Ang pamilya na kahit hindi sila makakadugo, ay matibay ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Wakas,